Pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa punot dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Almeida, ang iyong propeta sa uling kapanahunan, sa aking pagdadalo ba ng mensahe, malapit noon sa oras to, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo Diyos ang paunawa ng bawat isa narito. Hipuin mo mahal na Panginoon kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin o magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pagadlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Makabalik na sa mga puhan minamahal. Una-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and noble evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and dearly beloved and noble son Pastor Lina Comon Almeida. Also, greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, dito po sa Dubai. To our beloved viewers, to my beloved co-preacher, beloved ordained preacher Richard Abad, sa kanyang buong pamilya, sa aking mga kasama. Hallelujah sa mga baguhan. Kung mayroon pong bisita, minamahal, a pleasant every tuition number one. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin ang Deuteronomy chapter 29 verse 29. From the book of Deuteronomy chapter 29 verse 29, sabi po dito sa English, minamahal, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Ating pong basahin sa Tagalog. Ating pong Bible reader sa Tagalog. 29 by 29 ng Deuteronomy. Sa aklat po ng Deuteronomio, ang kabanatay 29, ang talatay 29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Palakpakan natin mahal na Panginoon, may na mahal. This verse reminds us that while some things are mysterious, God's revealed word is for us to follow and share. Amen. So may mga bagay na huwag na nating pakialaman sa Diyos na yon. Ang ating pong pakialaman yung ipinahayag niya. No? So yung nandito sa Bible, at hindi lang yan, may marami pang mga bagay na pinahayag niya na wala sa Bible. Amen. Di ba? Mayroong mga tinatawag na dreams, prophecy, na yan po ay manifestation ng kanyang presence sa totoo niyang gawain. Amen. Na kung minsan minamahal yung mga dreams na yan, ay parang imposible. No? So, ngayon, nangyari, naganap, na ang dreamer kasama ang interpreter ng dreams. Sino yon? Yan, kasama ko si Brad or Preacher Richard Abad. Yan yung taga-interpret ng aking mga panaginip noon. Nagsama kami sa Leyte. Actually, nung nag-worker ako minamahal, iniwanan ko pag-aaral ko, lahat ang bisyon ko. Pumasok ako manggagawa, October 21, that was 1991. Pagka-December, nag-crusade sa Cebu.
sinama ko ng ating Beloved Parents doon sa Cebu. Sabi ko sa sarili ko, kung tawag ako bilang preacher, within 7 months, kailangan mag-preach na ako, which is impossible. Kailangan ka pang dumaan ng taon, bibilangin bago ka mag-preach. Pero yung hiningi kong sign, within 7 months. Pag hindi maganap yon, kampante na ako taga-luto, taga-market, taga-tapo ng basura, taga-linis ng CR. Okay na ako doon. Kasi mahirap naman nagagampanan ko yung isang bagay na hindi pala ako tinawag. Amen? So, yun ang hiningi ko. So, which is impossible kasi sa Cebu, marami pong naiwan doon ordinary preachers. Preachers na nagbilang na ng taon. Bigla siyang dumating. Napatapos na yung aking sinabi na within 7 months. Bigla siyang dumating from Manila to Cebu. Sabi niya sa akin, Brother Dan, gusto mo sama kita sa Leyte? Ako naman, sige. Isama niya ako sa Leyte. April. So mag-end yung aking sinabi, May 21. October 21 to May 21, 7 months na yon. May 20, pero hindi ko na inisip yun. Biglang sinabi niya sa akin, ikaw ang mag-preach bukas. Midweek service yun. Ikaw ang mag-preach bukas. Ako naman, sabi, sige. Tapos nag-preach. Pagkatapos ko mag-preach, nung nandun na kami sa kwarto, grabing tawa niya sa akin, tinawanan ako, bakit gano'n ang preaching mo? Bakit mo tinuturo yung kapatiran, ganyan? Matitisod sila, ang konti pa naman ng membro, tapos matisod. Kasi pag-preach ko, hindi ko naman alam na gano'n lang pala. Ako, maimperno ka! Gano'n yung kapatiran. Nagtatago na sa upuan. Sabi niya, huwag gano'n. Sabi niya, siya yung tutor ko. Huwag gano'n. At tapos, sabi ko, bakit mo kasi ako pinapatayo kung ganun? Isa-isip ko Pero pinakinggan ko lang siya. Maya-maya, tapos na kami nag-usap, naalaala ko, sabi ko pala na within 7 months, kininta ko. Tamang-tama, kinabukasan 21, mag-expire na. Bago mag-expire, nag-preach ako. Tuwang-tuwa ako, preacher pa talaga tawag ko Maya-maya biglang nagpaalam. Brother, iwanan kita dito. Bakit? Papuntahin ako ng Cebu. Ako daw mag-preach sa radyo. Ikaw na dito. So iniwanan niya ako. Ako mag-preach, ako manguna sa gawain. Wala akong kaalam-alam talaga. Doon, ginamit ako ng Malapino. Pero yung short na pagsama namin, marami akong panaginip. Unang-una, ini-entertain niya ako. Ang kahulugan niyan, ganito, ganyan. Tapos, bawat pikit ng mata ko, nanaginip ako, buta ako sa kanya. Brother Rich, may panaginip na naman ako. Nasawa na yata sa panaginip. Kasi yung panaginip ko lalong lumalalim Punta daw ako sa ibang bansa, sakay ko ng eroplano. Para bang nakatingin na siya sa akin. Sabi niya, yan ang resulta sa hindi naliligo. Sabi niya, kasi fasting ka ng fasting, tapos hindi ka naliligo. Bakit kasi hindi ka naliligo? Sabi ko, absolute ako Akala ko yung absolute, hindi ka maligo, hindi ka mag-toothbrush, hindi ka magsuklay. Akala ko gano'n. Kasi siyempre sa Bible, di ba, magsuot pa ng sako ba yun? Di ba, may panahon ka ba maligo niyan? Tapos, wala pa naman yatang toothbrush ng unang panahon. Suklay-suklay. Basta naisip ko, parang nasa Bible ka lang, hindi ka kumakain, magbasa ka ng Bible, hindi ka magsuklay, hindi ka maligo, ganyan. Sabi niya sa akin, yan ang resulta sa hindi naliligo. Isip, parang nagduda na rin ako. Sabi, paano kasi ako makapunta sa ibang bansa? Sa panaginip ko kasi, punta ako sa ibang bansa, ganyan, dalasayan ako sa ibang bansa. Ngayon, pareho na kami nasahin sa ibang bansa.
habang pinagmamasdan niya ako, nakiwalay na kami, at napunta na ako after ng Talipa Peace Mission, napunta ako ng Hong Kong, napunta ako ng Singapore. Napagmasdan niya yon. Nung nagkita kami sa Luneta, teka muna. Sabi niya sa akin, naalala mo ba yung nagsama tayo sa Leyte? Oo. Yung sinabihan mo ako, hindi ako naliligo. Pabira ka, sabi niya. Nakikita ko yun. Nagaganap lahat ang sinasabi mo. Oh. So, yun ang sinabi ng Deuteronomy. Yung ni-reveal ng malapi noon, para sa'yo, para sa iyong mga anak. O, di ba? Amen? So, pag mayroon kayong mga panaginip, huwag niyo sabihin na hindi totoo. Kasi imposible. Yan ay revelation ng mahal na Panginoon. No? Revelation ng mahal na Panginoon yan. Nung napunta kami ng Africa, mayroon pang humabol. Worker ng Cagayan de Oro, Kuya, natupad na talaga ang panaginip mo. Ano yung panaginip ko? Di ba kininto mo sa akin na mga itim na tao yung pinipritsan mo? Sabi mo baka sa Africa yon. Naalala ko, o nga. Nakwento ko pala sa kanya yun. Natupad na. So, totoo. Amen. So, huwag na nating tuklasin yung mga bagay na hindi ni-reveal na malapay. No? Amen. Yung iba kasi, wala na small pastor. Sino kayang papalit? Maya, sila na pala yung gustong pumalit. O, pakialam mo yun. Sa mahal na Panginoon yun. At sinabi, in time. Meron bang in time na? Ano bang end? Huli. Diba? Huling panahon. Oo. Ang Malapino nagbigay ng isang pastor sa huling panahon para ituro yung standard para marapture tayo. Kasi kung iba't ibang pastor, iba't ibang standard yan. So, isa lang. Amen. So, kung gusto silang marapture yung ibang mga pastor, dapat sumunod sila sa turo ng isang pastor. Yan ang sinabi ni Beloved Bishop Boyd Motsoma. Kasi nung pumunta kami 2015, kasi nung 2012 nagkrusada sa South Africa, at Beloved Mr. Will James, Beloved Pogs, dumalo yun siya. Tapos, nung nag-exit kami dito sa Dubai, punta kami ng Zambia, binisita namin, napansin niya na every time na tayo nanalangin through the first prayer, Beloved Pastor, sabi niya, oh, these people are worshiping a man. They keep on mentioning their pastor. Kaya lang, after mga ilang years, mayroong nagpakilalang pastor din sa Nigeria na ang mga membro nila, pag mag-prayer, we are praying to the God of our beloved prophet. Ganon. Binansimination yung ano. So, sabi niya, the same as the Jesus Miracle Crusade. So, walang mali. Sabi niya, walang mali. They just respect their pastor. So, bilang nag-chat sa akin, Beloved Brother Danny, I want to be rebaptized. I want to be trained. I want to go to visit your country. Sabi ko naman, kung bibisit siya lang ma-rebaptize. Dapat ako ang pupunta doon para buong kongregasyon ma-rebaptize. So, pinaluhan namin yun. Okay, Beloved Bishop, I will visit your country on June. Dumating na lang June, walang pera. Krusada muna kami ng Batanes. Pag krusada sa Batanes, parang na-discourage pa ako dahil ang dami namin nilagay ng mga streamers doon, ang lalaki. Nilagay namin sa buong Basco. Ang expectation namin, mapuno yung chapel kasi nag-open tayo ng gawain. Nakalagay doon, beware communism, satanism, migay kami ng leaflets. Tapos
Tapos pag bukas ng gawain yung schedule, bumagsak na napakalakas na ulan. Ang dumalo lang yung kapitan ng barangay at mayroong dalawa. Sabi ko, para akong na-discourage, sabi ko, Malapinon, pahinga muna ako. Mahirap pala magbangkit ka ng magpahinga. Namatay ako, minamahal. Bigla akong nagkaroon ng pigsa dito. Pag uwi ko, tapos yung pigsa, naging 10 pigsa hanggang bumukol to, nagnana to lahat. Nag-infection. Tiningnan ng dermatologist. Kailangan kang ma-confine. Ayaw ko. Sabi niya, magkalagnat ka. Tapos, delikado. My husband is a surgeon. Sabi niya, kailangan maoperahan. Confine. My husband is a surgeon. We have our hospital. I-confine ako. Ibig sabihin, may ICU ako. Tapos, baka matubuhan pa. Sabi ko, no. Doon na lang ako sa pastoral. Pag uwi, tama yung sinabi ng dermatologist. Nag-chill ako. Tulog na sila lahat. Pamatay na yata ako Kasi may kapatiran na nag-chat sa akin, Brother Dan, baka prayer. Ang ngipin ko ay gumagalaw-galaw. Tapos, nanginginig ako. Yung pala, mamamatay na siya. Ganon ang naramdaman ko. Yung karang gano'n yung ngipin mo, hindi mo makontrol, tapos uurong yung dila mo, at nanghihina ka na, gano'n naramdaman ko, sabi ko, mamatay na yata ako. Narinig ko yung mga anak ko, tsaka beloved wife ko, hilik sila ng hilik. Sabi ko, hindi ko malapin, mamatay na ba ako? Kung mamatay ako, malapin, huwag mo silang gisingin para pag mamatay ako, hindi sila madisturbo. Kasi pag kumbaga, yung malapit ka na mamatay, tapos magising sila, baka mag-hysterical sila, o kung mataranta, tapos dalhin ako sa ospital, ayaw ko nga Ganun pala yung mamatay. Parang unti-unti kang humihina, tapos parang umuro yung dila mo, tapos yung ngipin mo, ganon. Tapos, sabi ko, mamatay na ako. Instead na paglabanan ko, sabi ko, thank you, Lord. Kung hanggang dito na lang ako, di okay. Sabi ko. Basta panghawakan mo lang ang pamilya ko, mga kapatid ko. Pero kung gamitin mo pa ako, huwag mo akong buhayin na maging inutil. Ayoko naman na mabuhay na bibisitahin ako ng kapatiran na nagnanaknak yung liig ko. Ay, si Brother Danny, kumusta? O nandiyan, bedridden. Ayoko yun. Kung buhayin mo ako malapi noon, yung ibalik mo yung kalakasan ko. Hindi kalakasan na 50 years old. Kalakasan na 30 years old. Sabi ko pa, nagbiro pa ako Tapos biglang gumanon yung utak ko. Tapos maya-maya, parang hysterical na ako. Tapos bigla akong nagsalita. Hindi ko alam kung narinig nila yon. Ang salita ko, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Tapos tuloy-tuloy yun, puro English yun. Hanggang nawalan ako ng malay at nakatayo na ako, nakita ko sarili ko nakahiga. Sabi ko, ako yan Tapos tingin ko sa sarili ko, bakit ako naka-robe ng puti? Nakasuot na ako ng puti, mahaba. Tapos nakapaa na, ang gaan-gaan na pakiramdam ko na pwede akong makalipad na. Hindi ko naman naisip na patay na ako, pero nandun yung katawan ko. Nakita ko sila nakahiga. Tulog. Tapos nakatagilid ako sa pagkahiga. Nakita ko yung bukol ko dito, talagang nana yan, buo dito. May lumabas na usok. Paglabas ng usok, para siyang octopus, kung saan yung butas ng mga pigsa ko, doon lumabas yung usok. Nakaganon. Sabi ko, mabuti, lumabas ka na. Praise the Lord. Pag sabi ko, mabuti, lumabas ka, praise the Lord, biglang pumutok yung usok. Pag biglang putok ng usok, nandun ako sa katawan. Taramdaman ko, mainit yung liig ko. Sabi ko, Lord,
Pakitingin mo nga yung leg ko. Pagtingin niya, pa, pumutok pa. Lumabas yung mga nana, dugo, ang dami talaga. Sabi ko, buhay ako. Pagbalik namin sa dermatologist, sabi ng dermatologist, anong ginawa mo? Wala. No need for operation. It's healed already. Wala ko ginawa. Basta pumutok lang siya. Tapos pagputok noon, ang ginagawa ko, pinapalitan ng unan, ginagano ko, dinidikit-dikit yung leg ko para maubos. May time pa na punta ko, pag maligo ko, ginaganon ko ng tuwalya para labas lahat. Binuhay ako Siyempre, kailangan. Sabi ng doktor, huwag mong pisilin. Kumbaga, alagaan ko yung nana dito. Hindi. Talagang pinisil ko. Inuubos ko lahat. Pagdating sa kanya, wala na siyang magawa dahil wala na siyang gagawin. Yung dermatologist, may purpose palang mala, Panginoon. Tsaka makapunta pa ako ng Africa. May purpose. Walang pera. December na. Ano yan? December na. Baka sabihin ng bishop doon, sinungaling tayo. Paalam ka na. Paalam ko kay Beloved Pox. Sige, kuya. Sasama ako, kuya. Naku, lab, sasama si Beloved Pox. Wala kayong pera, lab. No nga yan, Paano ba to? Paalam ka naman kay Beloved Peace kasi napanaginipan niya si Beloved Peace na nagpaalam. Okay, kaluluwa po yan, Sister Jane, puntahan niyo. Wala na talaga, may go signal na. Sabi ko, malapit noon. May go signal ka na. Nasaan ang pera? Biglang may tumawag sa akin, Sir, are you Danilo Cuarteros? Opo. You are, napili ka, sir, na pwede kang mag-loan sa home credit ng 100,000. Ako, baka ito na, puntahan namin. Pagpunta, ang na-approve, 120. Pwede na. 120. Tapos ito naman si Daniel na naginip pa. Nanaginip ako pa. Mula nung ipinanganak ka hanggang binata ka na, ngayon ka lang nanaginip. Sabi ko, ano ang panaginip mo? Punta doon tayo sa Zambia pa, kasama si Kuya Benito. Kasi ang plano na talaga namin dito, kasi mas mura pag via UAE. Sabi ko, sundin natin yung panaginip mo. Kasi yan ang revelation. Ibig sabihin na naginip ka, kasama ka, di dagdag gasto. So God will provide. Nakapamasahin na kami, mayroon na kami 180,000. Biglang may kapatiran, papuntahin kami sa gawain. Nagbinta ng lupa. Nagtayit siya ng almost 100,000. Dagdag na naman. Pero nakiusap, Brad, pwede ba yung tithes ko itayo ng chapel? Kasi nag-donate ng 2,000 square meters na lupa. Sabi ko, hiramin muna natin to, show money. Pupunta kami ng Qatar. Pagdating sa Qatar, Brother Benji, ikaw daw ang kasama namin. Kuya, mag-expire na yung aking ID niya. Residence ID. Kuya, kung kalooban, mayroon akong pang-renew. Wala talaga. Bumulong ang malapit sa akin, pahiramin mo. Sabi ko, pahiramin kita. Nagulat si Brother Benji. Akala mo, milyonaryo ako magpahiram. So, binigyan ko siya ng 2,000. May 1,000 sa renew kagad. File ng visa sa Qatar. Parang Zambia. Sabi, exempted. Tuwang-tuwa naman ng Beloved ko, exempted ako. Yung pala, patibong ng demonyo. Mapinalty pala siya. Nagsuot pa siya ng damit na Zambia. Pinuri pa siya ng immigration. Oh, you are so beautiful. Zambia. Yung pala pagalitan doon sa upis. Nung i-deport na siya, sabi, you have to pay 24,000 kwacha. Psychological na kasi yun. Kailangan labanan mo yan. Kasi pag sabihin mo, wala po kami pera, deport ka talaga. You have to pay 24,000 kwacha. Can you pay? Sabi ko, yes.
Oh, in our country, there is a law. There is a limit for withdrawal. Do you have cash? I don't have cash. I will draw. No. There's a limit. Di ba may limit yan? 30,000 sa Pilipinas. Maka-withdraw ka within a day. Ipinakita ko, pitaka ko. I have 3 cards, bank account cards. Nung nakikita niya, oh sige, okay, you withdraw. Akala mo, milyonaryo. Hindi niya alam, yung ibang card ko, car loan yun. Na-approve ka ng PS Bank, kailangan kang magbukas ng PS Bank card para doon ka maghulog-hulog ng monthly, di ba? Ganun yun. Ang card ko lang talaga na BDO. BDO lang talaga, isa lang. Habang lumabas ako, yung PS Bank ko, car loan yun eh. At saka RCBC, car loan din yun. Walang pera yun. Every time na papunduhan lang yun pag mag-monthly. Pantan ako sa bangko. Naalaala ko yung dollar account ko. Alam, mayroon pala akong dollar account. Sabi ni beloved Mr. Fox, Kuya, magbukas ka ng dollar account kasi pag mayroong mga immigration na, o mayroong mga embassy na hahanapan ka ng dollar account. So nagbukas ako. Kung mayroon kaming matanggap na $100, $50, dideposit ko doon. Mayroon pala kami na deposit na almost $1,000. So, times 56,000 ko. 1,000, 56 yun. Naka-withdraw na ako ng 15,000 kwat siya. Nakulang na lang ng 10. Mag-25. Sinubrahan ko talaga para sabihin ko sa kanya na mayaman ako. Sinubukay ko video. Naka-withdraw ko ng 10. Oh, do you have money? Yes. Binilangan ko sa harapan, 24. May sobra pa lang 1,000. Okay, sabi niya. Tinatakan yung card niya. Tapos binigyan ko siya ng libro ng talipaw. Kasi nung sa aeroplano pa, may bumulong sa akin, bigyan mo ng libro ng talipaw yung immigration officer, yung pinakamataas. Yung pala, sa aeroplano pa lang, sinabi ng malapit sa akin, may problema talaga. Nung binigyan ko na siya ng libro ng talipaw, yung Into the Stronghold na ginawa ni Angel, sabi niya, okay, I will read this. You know, I keep on reading the Bible every day. Before going to office, I keep on reading the Bible. Sabi ko, okay, madam. Next time, we have a big team. We will conduct a crusade in your country. No problem. No problem. All things work together for good. Para makilala ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. So, ganun pala yun. Kailangan pala, hindi tayo magreklamo. Sunod lang tayo ng sunod. Kung bigyan ka ng malapit ng problema na wala kang pamasahe, siguro pinalakad ka ng malapit nun. Kasi yung pastor doon naglakad. 7 kilometers pupunta siya sa gawain. 7 kilometers, naglalakad yun. Siya yung nag-maintain ng chapel natin sa Kalupa doon. Ang layo yun, 7 kilometers. Hindi siya nanghingi. Nahipo kami. Binigyan namin ng pambili ng bisikleta. Ngayon, nag-mountain bike na siya. Oh, tingnan mo. Kasi ang akala nila minamahal, pagdating namin doon, kami ay mga mayayaman katulad ng mga British, Australian. So, ang mga foreigner kasi doon, ang tawag sa kanila, Musongo. They are Musongo. No? Sa atin naman yung Chongo kasi. Pero sa kanila, pag Musongo, mayaman, puti. Oh. So, sabi ni Bishop, they are different Musongo. Other Musongos came here to search for gold, diamond, copper for mining, but they are here to search for souls. Do not expect them to build chapel. They are not the same as others. Sabi ko, okay ha. So, sabi, Brother Danny, they are asking you money to build a chapel. So you have to speak in front of them. So, nagsalita ko. So, our God and your God is the same. Amen. Yeah, amen. So, if you want to build a big chapel, start
giving 20% or more. Sabi ng mga bro ko, yeah, next year, you can build big chapel. Kasi mga mga mahihirap doon, mayroong 1,000 hectares of land, 100 hectares of land. Mahihirap yun. Yun ang mahirap. Hindi nila alam na mayaman sila. Ang lalawak ng lupa nila, pero mahirap sila. Kasi wala namang tanim kasi yung lupa. Nag-aantay na lang sila na pupunta yung mga merkado doon, oh, your land have copper, and then we will pay you this money, and we will, magmina kami dito. So, nag-aantay sila ng ganun. Ang patag nun, yung 6.5 hectares na binigay sa atin, may copper, may gold din sa ilalim. Minahin natin yun. Pero ang totoong gold, the souls. Amen? Kasi international tayo, may naman, di ba? Nasaan yung Jesus Miracle Crusade International Ministry. International. Bakit tayo international? Dahil ba marami na tayong station buong mundo, tapos Pilipino pa rin ang member? Kulang pa yun. Pag sinabing international, kumalat na sa buong mundo, pag nandito sa UAE, dapat ang mga kapatiran dito mayroon ng kahalong mga Emirates, di ba? Pag doon ka naman sa Africa, Africans. Pag doon sa Amerika, Americans. Ganun yun. So, ang inuna ng malapi noon, mga workers muna, mga kapatiran, nandoon sila. Tapos sila yung gagamitin para lapitan sila ng mga lahi na nandoon. Australian. Kasi hindi naman tayo iligtas lang. Pagdating ng rapture, some were coming from the east, some were coming from the west, some were coming from the north, some were coming from the south. Iba't ibang lahi po yun, minamahal. Naniwala ba kayo doon? 100%? Naghahanda kayo? Talaga? Ano gagawin nyo? Magtagalog kayo sa kanila? Kahit iiyak pa kayo ng dugo sa harapan ng mga Africans. Minamahal. Ako po minamahal. Dati may cancer. Wala silang maunawaan. So, kailangan kung gusto mong magamit, starting tonight, mag-isip ko na, paano ko kaya in-English yung patuto ko? When I attended, ganon. Think English. Oo. Nung nasa Qatar kami, sabi ng napanaginipan ko mala Pastor with my mother, anak, magpasting kayo ng absolute 3 days. Panaginip yun, ha? Ang edad nila parang 30 years old, pero ang buhok ng mga pastor, puti na. Pero malakas, parang 30 years old. Anak, magpasting kayo ng 3 days absolute. Sabi ko naman, opo, ma. At saka anak, pag mag-preach ka doon, huwag kang mataranta. Habang nag-i-English ka, isipin mo yung English na sinasalita mo, parang nagsasalita ka rin ng sarili mong lingwahe. Panaginip yun. So, hindi ka na mag-isip pa na kung ano kay English ito. Wala, diretso ka na. Parang ganon. Yun ang nangyari. 8 days crusade, morning and afternoon, diretso ang English ko. May interpreter pa. Habang ako nag-English, hinto muna ako. Interpret muna ng interpreter sa sarili nilang lingwahe. Sabi ko, para na naman akong, ito. Maganda ito, para akong nag-aral na nito. Within 13 days na kami doon na immerse nag-English. Pati bilabi ko, English din. Pati anak ko, nag-English din. Yung mga kasama niyang mga instrumentalist, kailangan niyang kausapin. English din siya. Para kang nag-enroll doon. Mga English speaker na kami. No? Bakit kami ang dinala doon? Hindi naman kami magaling. Alam mo kung bakit? Kasi pag magdala ng magaling, hindi naluluhod yan. Magaling
Oh, pag magsalita, come from the Philippines, eh, yabang na ba? Yung yabang. Pero kung hindi ka magaling, luhod ka mo naman na Panginoon. Dagdagan mo naman yung English ko, di ba? Tapos habang nagsalita ka, alam nilang nahirapan ka, mag-back up na yung crowd. Oh God, put English, more English. Kasi para maunawaan. Tapos umiiyak na yung crowd sa... Oh, di ba? Sabi ng Malapinon, gagamitin ko yung walang alam para pahiyain yung mga marurunong. So kung gusto nyo gamitin ng Malapinon, huwag nyong isipin na marurunong kayo. Isipin nyo, wala kayong alam. Kasi pag sabihin nyong marunong kayo, ay hanggang upuan na lang kayo. Di ba? Kasi ayaw ng Malapinon magtiwala tayo sa sarili. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in the Lord. O, di ba? Pag may magpatutuo dyan, mag-English, at ang gagaling-galing mag-English, parang nayabangan ka, di ba? Ang yabang naman niya. Ang yabang naman niya. Pero pag magkagrong grammar yan, yung asawa niya nagiging my wife, he went to... Ano kayang wife niyo? Lalaki kaya? Ano? Kung my husband, give me... Ano kayo husband niya? Pag upo doon sa upuan, halos hindi na makatingin sa katabi, karong grammar na siya. Pero ang Malapinon, natutuwa. Natutuwa. Pero yung magagaling, talagang perfect yung grammar. Pag upo pa, gano'n pa. Mayroon pa bang magaling sa akin dyan? Wala na. Pero hindi ka naman gagamitin. Amen. Dito kasi, contest na papakumbaba. Hindi contest na pagpapataas. Diba? Daming mga magagaling ang boses mag-solo. Hindi naman silang pinapasolo. Ang pinapasolo yung willing sumunod sa kalooban ng Malapinon. Dahil sabi ng Bible, ito talaga yung last na message Marcos 16:15 hanggang 18 at 20. Huling talata po yan. Mark chapter 16 verse 15, diretso na po sa Tagalog. Hanggang 18 at 20. Praise the Lord. Sa aklas ng Marcos, ang kabanata ay 16, ang talata ay 15 hanggang 18 at 20. At 20. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At sumampalataya at mabautismuhan at maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. At 20. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya Ayun. nawa. Kasama yung tanda. Hindi naman mga Bible scholars yan. Actually, nung nangaral na bang apostol, wala pang Bible. Amen. Kailan ba na lumitaw itong Bible? Bible means compilation. Compilation of books. Ang ibig sabihin sa Latin, Biblos. Ibig sabihin, nung panahon nila, wala pang kinumpile na Bible. Wala pa silang sinulat. Basta nagsalita na lang sila nagsalita na wala silang bit-bit na Biblia. Pinapatunayan na ng Malapinon ang kanilang sinasabi totoo dahil sa mga himala. Mamemorize mo man ang Bible from Genesis to Revelation kahit nakapikit, kung walang himala, walang kwenta yan. Si Satanas man,
marunong din sa Bible. Amen? Oh, sabi niya sa Malpion, di ba nakasulat? Oh, pag tumalon ka, may anghel na sasalo sa'yo. Oh. Kung totoo kang anak ng Diyos, yung bato, gawin mo tinapay. Ganun si Satanas eh. May alam din si Satanas sa Bible. At alam niya ang Diyos, isa lang. Yung mga nag-aaral sa Bible, naging 3 na eh, may 2 pa eh. Pero si Satanas, alam niya, isa lang. Nanginginig pa siya. Di ba? Oo. Tayo, alam natin, isa lang din. No. Si Satanas nanginginig, kaya lang, wala na siyang kapatawaran. Nanginginig siya sa takot. So, ang totoong mga lingkod ng Diyos, takot din sa mahal na Panginoon. Takot tayo magkasala, di ba? Kahit sa isip lang. Everybody say, praise the Lord. So, mapalad tayo. Binigyan tayo ng malapino ng pastor. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Knowledge and understanding. Ang knowledge, sabi ng Job 28:28, the fear of the Lord is knowledge, and to depart from evil is understanding. Yan ang ating nakuha sa preaching, pangangaral ng ating mahal na pastor. Nagkaroon tayo ng takot, magkasala, at humiwalay tayo sa masasamang gawa. Yon ang hanap-hanap ng mga ibang Christian. Paano kami magkaroon ng takot at humiwalay sa masamang gawa? May pari sa Pilipinas, sa Baguio, nakulong 120 years. Ni-rape yung kanyang scholar. May pastor sa Davao, nasa kulungan. Dami pa. Pasalamat tayo. Dito sa Jesus Miracle Crusade, yung mga nasa kulungan, nagsilabasan, nagbagong buhay. Wala nang kagalingan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Umawit po tayo sa mahal na Panginoon, minamahal. Magpagamit tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ko nga kanina, kayo po ang pinakamalapit na choir sa Afrika. Pag magkrusada sa Afrika, alam, magdala pa tayo ng galing sa malayo. Pinakamalapit po kayo. Dubai, Qatar, Saudi Arabia. Ngayon pa lang, mag-prepare na kayo. Sabi ko sa malapin noon, paano ko marunong, maging marunong sa English? Sinagot ako ng malapin noon. Anong sagot niya? Isang boses nagsabi, praise me in English. Purihin mo ako sa English na pagpupuri. At yung beloved and precious. Praise the Lord, God bless you sa ating beloved Lord preacher, beloved Dan. Ating pong awitan natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal tayo po natin magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Biyaya mo sa aking dakilang, pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako,
akin walang hanggan. Inibig mo ko kahit Palakpakan po natin ang pinakamamahal po at magpuri sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y magpasalamat, mga minamahal. Lubos tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo nasa tunay na paglilingkod. Buhay ang Diyos na pinakilala ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Hanggang sa kasama natin, mga minamahal. Ano mang layunin ng mahal na Panginoon sa buhay natin, tayo manalangin, mga minamahal. At tayo po'y kanyang gabayan, mga minamahal. Sapagkat pangako ng Diyos kahit kailan, mga minamahal, hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Minamahal at pagsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin manalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating idulog sa Diyos ang ating mga suliranin, mga karamdaman, mga pangangailangan, mga minamahal. Lahat po yan ilapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magkaisa. Hallelujah, hallelujah. Po dakilat mo pagpala namin Diyos. Lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal na. Hindi ba kami karapat dapat, mahal na Panginoon, sa walang tunay kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kasama ka namin, mahal na Panginoon. Mga kaparaanan mo, Diyos. Hallelujah. Magabuti namin matanto, mahal na Panginoon, subalit ikaw ang gumagabay, O Diyos, sa bawat isa, mahal na Panginoon. Salamat sa aming mga magulang sa iyo, sa mga tunay mong lingkod, aming minamahal at ginagalang Evangelista Willis Almeida, the beloved normal assistant pastor Linus Almeida. Salamat, mahal na Panginoon. Binigyan mo kaming tunay na mga lingkod mo, Diyos. Hallelujah. Sa mga sadalita kami nanikluhod sa iyo dumadalangin, sa pungunang panalangin naming mga magulang sa iyo, mahal na beloved pastor, beloved normal evangelist Willis Almeida. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, kabagan mong bawat isa sa amin. Ikaw po, mahal na magpagaling sa mga karamdaman, maglutas sa mga suliranin. Patuloy mo kaming kabagan, O Diyos. Ingatan sumagana sa amin ang kabagat biyaya. Gamitin kami, mahal na Panginoon, sa pagliligtas po walang maraming pangkaluluwa. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Ating may patag sa kamay sa ating ulo, minamahal. Ating sa kamay sa bagay na katawan na may karamdaman. Praise the Lord. Kung tayo po may mga kahinaan, taas ating dalawang kamay at ating sawayin. Lahat ng mga gawa ng kaaway niya, minamahal, timoya ng karamdaman at alinlangan na tumakas sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Po dakilat o pagpala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin, Panginoong Jesus, unang panalangin namin, mahal na Pastor Luis Almeida, unang po pagpala mo kamay
buhay. Pagpalain mo't kabagan ng bawat isa sa amin sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasoil at dimuay ng mga karamdaman, dimuay ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis. Lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demos of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, poverty. Cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Puri mo ating dakilang Diyos, pinabahala tayo po lahat ay tatalon sa token of our faith. We will jump 3 times, shout hallelujah, praise the Lord. Minamahal na beloved pastor, minamahal tinuro sa atin. Tatakbo ang kaaway, lalayas ang kaaway kapag ginawa po natin ito, minamahal. And the Lord will open the windows of heaven, ipuhos sa atin ang mga pagpapalang pinangako ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Puri po ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. At God bless you rin po sa ating beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Danny Quinteros. At welcome back po sa UAE kasama kaniyang beloved family. Tuloy po napakabait na ating mahal na Panginoon. Talagang, alam niyo po, minamahal, kahit ako, hindi ko po ubus maisip, mga minamahal. Kumbaga, nung kami magkasama, ay imposible. Pero sa Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya po, gabi makaparaan ng mahal na Panginoon, minamahal. Isa hindi po natin maunawaan, pero siya po ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na pagliligtas sa mga kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung pagsama po ng kapangyarihan ng Diyos. Marami pong magagaling sa Biblia pero wala ang kapangyarihan ng Diyos naman. Kaya po maraming mga beloved brethren natin lang ngayon sa dako ng Africa, nagpabautismo dahil nakita nila yung binabautismohan, pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, mag-ready lang po natin ating mga sarili. Amen? Anong plano ng mahal po sa ating mga buhay. Narinig po natin, minamahal, no? Baka ating mga beloved, mga ginagamit sa gawain ating mahal po. Hindi lang tayo dito aawit sa UAE. Sa ibang lugar, aawitan natin ang ating minamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo po ay pasalamat, minamahal na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Kasama po natin ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating mga manalang gawain mo na mahal ko at tayo pinadako sa ating mga announcement. At binibigay po natin pagkakataon sa ating mahal kapatid Brother Noel Macute Jr. Please. Amen. Praise the Lord. God bless you po. To our beloved ordained preacher, beloved brother Richard Abad. Amen. Praise the Lord. And also to our beloved ordained preacher, beloved brother Danny Cortez. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory sa ating mga announcement ng pinamahal. Hindi na natin pahabaan mo ng mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Magkita-kita po tayo this coming Friday po. Ang ating palalagawain dito po sa Dako ng Dubai from 8 p.m. until 11 p.m. And this coming Sunday po ating Holy Supper and ating Thanksgiving Christmas event po dito rin po sa Dako ng UAE. Kasama po natin ang mga beloved Abu Dhabi and for Jaren and other beloved brethren here in the UAE, mga minamahal. Kaya mga minamahal, Merry Christmas po and Happy New Year po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Meron po tayong lehans after po na balang and also mga minamahal, kung meron gusto po magpa-counsel, pwede niyo po lapitan natin mga beloved workers na nandito kasama po natin. And once more po mga minamahal, ating pag-welcome back to our beloved brother Daddy Cortez, to our beloved ordained preacher, to his beloved family, to beloved Ate Jenny po. Amen. Praise to his beloved son. Welcome po muli dito sa Dako ng UAE. That's all for now, mga minamahal. Let's all stand up po as we give our closing prayer to our beloved brother Angelo Mayno. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, manalangin tayo sa pagtatapos. Hallelujah. O padakilang ang pala namin Diyos, Diyos na mga purihan sa lahat, sa katalangin na mga magulang sa iyo. Malapay noon kami nagpupuri, nagpapasalamat,
malapit noon, halilisisi, malala programa, malapit noon natatapos, malapit noon, hallelujah, yung pagbuhos ng Santong Espiritu, malapit noon sa aming kaligitnaan, malapit noon, hallelujah, mula sa upisa, mula MC Joyful Solemn Song, praise the Lord, hallelujah, malagi sa mga pagpapahayag ng katotoo, yung pinagpalang mga kapatiran, mga hallelujah, pag-aawitan ng Balawit Choir, pagkabigay siya sa susi na pagpapala, higit sa lahat, malapit noon sa salita ng minapakinggan, malapit noon na hallelujah, maging hallelujah kalakasan sa araw-araw ng pamumuhay habang kami naghintay sa nalalapit na pagbabalik, malapit noon, hallelujah, panghawakan mo kami mainam, malapit noon, hallelujah, at sa aming temporary pagpaghihiwalay, pag-ingatan mo po kami, malapit noon, makarating na malulhati sa kanya-kanyang tahanan, malapit na dalang kagalakan sa puso't isipan, malapit noon, hallelujah, at ibalik mo kami sa sunod na gawain, hallelujah, dito sa dako ng venue, malapit noon, hallelujah, pasama-sama ng papurihan, dakilain yung banal na pangalan na ito, ang amo samot panalangin sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. We love you all so much. In the name of Lord Jesus.